Anong humahadlang sa connection nyo? So, this is a collective love reading. Anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. So, of course, general reading, maari kayong makarelate, maaring hindi, just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message or magpo-follow sa inyo para mag-offer ng mga readings or services. Meron kasi nagpapanggap na Mystic Queen PH, lalo na sa TikTok, no? Mini-message yung mga viewers, yung mga nagko-comment, mga nagpo-follow. Kaya nag-o-offer sila ng mga readings. Tapos, isa-scam lang nila yon yung mga taong yon. So, mag-ingat kayo ha. I-check nyo yung account. Okay? Obvious naman ng mga scammer yan. Tsaka hindi yan yung legit na Mystic Queen PH. Okay? Ingat. So, let's see. Anong humahadlang sa connection ninyo ng person mo? Let's see the current situation. What is the current situation? Tingnan muna natin stronger energies dito ha. Ano yung stronger energies for this reading as a confirmation? You have Taurus, Leo ulit. Taurus, Leo, Sagittarius. It doesn't have to be naman as long as maka-resonate ka. It doesn't matter. Okay, so tingnan natin ang energy ng connection ninyo. What is the energy of this connection? Bakit may humahadlang? So this is an energy of the Empress, Taurus, Libra energy, the Star, Aquarius energy, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, so the Empress this is about like someone na very attractive. The Star is about someone na nag-hope. Parang wini-wish niya na yung isang tao na yon ay magstay sa buhay niya with the Four Pentacles, kasi this is like holding on to something. And this can also be your energy, no? Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Let us see. Ano pa? What is the Empress? The Fool. Okay. Ang lakas ng Earth sign dito. Merong energy ng Aquarius, merong Gemini, and then Virgo. May Aries pa. Ano to someone here, gusto niyang piliin siya. Piliin siya ng person niya. Kaya lang, parang itong person niya, hindi pa siya makapag-decide. Hindi pa siya sigurado. Pwedeng meron siyang ibang priorities. Kaya, yun yung parang nagiging hadlang sa relationship ninyo. Kasi someone here is parang all out na no? Na talagang, okay, sige, tara na, kahit saan tayo makarating. Pero yung isa, mas practical siya. Sinasabi niya na, teka lang. Anong ibig mong sabihin kahit saan tayo makarating? Oo, kasi mas siya. Let's say, mas nag-iisip, no? Para sa kanya, importante na merong stability, no, sa buhay niya bago siya pumasok sa isang responsibility. O, diba? Stability, responsibility. Tapos yung isa, kina-question niya ngayon, yung integrity na tong taong to, na yung intention niya na, totoo ba talaga to sa akin? Bakit parang ayaw niya akong panindigan? Kasi nga, maaring itong person na to is, hindi pa siya sigurado sa buhay niya. Let's see what else. Meron ditong sad feeling broken kasi nga umasa. Umaasa siya na itong person niya is
may mga plano sa kanya. Kaya lang parang yun nga, iba yung yung intention. So you may be dealing with a divine masculine here. Pwedeng itong person na to nakilala mo sa internet or mas sa ngayon ang communication ninyo online. Medyo kasi to yung intention kasi dito is someone here gusto niya i-save siya ng other person. Okay, so itong reading na to pwedeng mag-resonate ka rito as the point of view of the other person. Alam mo na, yung merong pwedeng reversal yung role. Like someone here, parang, alam mo yung energy na meron ditong gustong saluhin siya ng other person. Na panindigan siya, sundin yung gusto niyang mangyari. Kaya lang yung other person is, teka lang, parang ganun. Oo. So, ang humahad lang sa relationship ninyo is yung isa sa inyo. Or pwedeng pareho kayo kasi hindi kayo nagkakasundo sa goal ninyo, sa relationship ninyo. Someone here pwedeng may ibang priority, hindi yung relationship. Pwedeng ang priority niya career niya, yung mga gusto niyang magawa sa buhay niya, or even yung freedom niya. Yun yung priority niya. So, let's see. Tingnan natin, pagbanggain natin yung energy ng dalawang tao dito. What is the energy of person 1? Kasi I feel like the other person, magulo yung buhay niya. So, naghahanap siya ngayon ng kaayusan na feeling niya, itong person na kino-connect niya, nakakonect niya, yung sagot sa gulo na meron siya ngayon. Ano yung energy ng person 2? Si person 2 parang ayaw na niya, to be honest. Si person 2 naghahanap na siya ng happiness niya. Kasi I feel like the other person, si person 1 ay medyo toxic. Oo, alam mo yung tipong magulo yung isip, magulo yung marami siyang si person 1 is operating sa lack mentality. Yung parang lagi may kulang sa kanya. And the other person is na-realize na niya yung worth niya, na-realize niya na yung kakayanan niya, and willing na siya na mag-move on at mag-move forward para sa fulfillment niya. So, ang nakikita ko rito, ang mahad lang sa connection nyo, ikaw. Joke. Peace. Pwedeng ikaw, no? Kung ikaw si person 1, si person 1. Or kung yung ikaw tong person 2 na na-realize mo na na hindi mo na kayang i-handle yung energy ni person 1. You know? Kasi nga collective reading to pwede ka makarelate kay person 1, pwede ka makarelate kay person 2. Oo kasi si person 2 gusto niya i-let go, gusto niya alisin, gusto niya umalis, gusto niya mag-move on hanapin yung happiness niya. Ito naman, nagmumukmok, no? Masyadong mataas ang pride nito na parang kahit na magulo yung buhay niya, siya pa yung nagmamalaki. Parang ganon. Diba? Ano yung energy ni person 1? What's the energy of person 1? Guilty. Beyond reasonable doubt. Nagsasabotahe pa no? Meron siyang tinatakasan Si person 1, may tinatakasan siya na problema na tipong gusto niya ipasa kay person 2. Ano ba yan? Ang toxic naman ni person 1. Ayan insatiable. Hindi siya kontento sa life niya. Feeling niya, savior niya, ang tagapagligtas niya ay si person 2.
Oh, may love affair, oh. 'Di ba? Ang toxic ni person 1. Tapos ang gulo pa ng utak nito. Ang gulo ng utak ni person 1. Meron siyang mga patterns na yung bang tipong okay, kunyari aalagaan niya yung sarili niya, pero siya rin yung nagsasabotahe sa sarili niya. Pwede nga itong si person 1, meron magulo yung life to the point na meron din siyang ibang entanglement, like connection sa ibang tao. Tapos feeling niya, ang only way out niya is sa person 2. And maaring si person 2 na-realize niya na yung katoxika ni person 1. What's the energy of person 2? What is the energy of person 2? Malungkot siya. Kasi ang nakikita ko rito, itong si person 2 is, nung una, committed siya sa connection. Kaya lang, maaring na-booking niya. Nalaman niya. Meron siyang nalaman about person 1. Pwede ring itong si person 2, ang gusto lang niya dito kay person 1 is yung benefits. Like, you know, 'di ba? Lalo na kung may mga friends with benefits dyan. Kaya lang meron ng realization of how toxic this connection can be. 'Di ba? Realization, awareness. Kaya gusto nang umiskapo sa sitwasyon ni person 2. So, technically, ang humahadlang sa connection ninyo is someone here ay parang naghahabol dito sa isa at yung isa umaalis na kasi alam niya, ayaw na niya sa ganitong sitwasyon na magulo. Okay? So, that's your reading. Thank you so much and see you again.